Gabi ng Misteryo. Alas 10, 6 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi sa inyo. Gusto na kayo. Okay ba? Hoy mga kamisteryo, ngayon po ay Undas, November 1, at pag-usapan natin ng iba't ibang mga karanasan tungkol sa mga gumagalang espiritu, mga multo. Pero hindi po ito takutan. Ito po ay pagbibigay kami ng mga impormasyon, anong dapat natin gawin kapag mayroon tayong na-encounter na mga ghost, na mga espiritu sa paligid. Sa ngayon, ay dapat nating bigyan ng respeto ang ating mga namayapang mahal sa buhay. Kilalanin natin ang kanilang nagawa habang sila'y buhay sa mundong ito. Kaya, let's celebrate, di ba? Ngayong gabi ito, sa Gabi ng Misteryo, ay tayo'y sasorpresahin ng ating mga kasamahan, ng ating mga panauhin ngayong gabing ito. Siyempre, may kanya-kanyang costume, ano ba? O, di ba? Ano ba sa palagay yung costume ko? Parang kamatayan. Alright, so magsama-sama tayo tonight sa Gabi ng Misteryo, and hanggang sa Misteryo Musika tayo sama-sama magkapalitan tayo ng mga kuro-kuro, mga opinion, sharing of our experiences about life and death, and there is always life after life. O diba? Sa mga ghosts na gumagala, abay, pwede kayong mag-participate sa ating programa tonight. So, wala nga absent. See you all! Gabi ng Misteryo. Iyan ko kayo na panoorin, makinig sa Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Propulsion system. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po. Handa na ba kayong magpasundo? Hindi. Hoy, magandang gabi ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa isa pang edisyon nating programang Gabi ng Misteryo. Abay, ang dami natin mga karakter dito, Hoy, kumusta na ho kayo? Ngayon po ay Undas, ngayon po ay pagbibigyan ng respeto sa mga namayapa natin mahal sa buhay, ano po? Mag-alay po tayo ng panalangin. Ngayon pong araw na ito po ang kanilang kapiyastahan, ano tatagal po hanggang bukas, ano ho? Actually, bukas yung All Souls Day, ngayon ay All Saints Day. Pero of course, we consider our dead relatives na saints, o di ba?
So, dahil sila ay nasa kabilang buhay na, yung iba'y sumalangit na, ayan. At tayo ho'y magbibigay ng mga sarili nating mga experiences, yung ating mga guests tonight, ano po. And let's welcome yung ating mga panauhin sa gabing ito sa ating programa. Unahin muna natin yung hanay ni, ano ba to? Si Miss Kat. May tore. Magandang gabi sa iyo, Miss Kat. How are you? Magandang gabi po. Kumusta ka na? Tawagin niyo po akong Maleficent. Yes. Madam Maleficent. How are Good you? evening, everyone. How are you, Madam? Yes, hectic ang schedule today. Hectic ang schedule mo today. Why? Maraming patay. Marami ka naman na-kolekta. Yes. Marami na na-kolekta. Yes. Hindi ako bagay humalakhak, ano? Sino yung katabi mo ngayon na kasama sa nangongolekta ng mga patay? Michael Luigi po, Flores. Michael Luigi Flores. Brother Michael. Sa inyong lingkod. Nasisilaw ako sa liwanag. Sisilaw ako. Okay. Lalo ka masisilaw. Lalo ka masisilaw. Lalo ka masisilaw. Naging comedy tuloy ating programa. Ayan. Si Sir Michael ay isa ka rin sa mga nangongolekta ng patay. Isa rin po ako sa nangongolekta ng mga Literal po ito, hindi po biro, nasa embalming kayo, no? Nasa Yes, punerarya. Yes po. Kumusta ang buhay ng nasa punerarya ngayon? Sa amin po mga nangongolekta ng patay, masasabi ko na ang pagpupunerarya ay hindi madali. Kasi unang-una, kami po ay tawag nito, yung mga emosyon ng aming mga sineserbisyohan. Lalong-lalo na po ang pamilya na aming sineserbisyohan. Tama. Yun po yung araw-araw namin kinakaharap. Dahil sila po ay namatayan, so kami po ay nandoon para sa kanila upang tugunan araw-araw ang kanilang mga pangangailangan na kami lang ang nakakaintindi. Yes, so pero mamaya alamin natin ano nga bang feeling nung laging kapiling ay mga bangkay. Para kamayo yun na. Brother Jay, magandang gabi sa'yo. Ano ang itsura mo ngayon? Mukha kang ano. Magandang gabi po. Ang ganda. How are you, Brother Jay? Okay naman po. Yun. Masaya. At napakarami po natin dito. Marami nga. Mga nakikita at hindi nakikita. Kaso lahat nakikita ko. Lalo yung mga nasa likod ko. Alright. Baka nakikita yung nasa likod ko. Mga sapot. May gagamba. Mamaya mga kaibigan, kakanta ho yung ganun boses yung kakanta mamaya. May gagamba nga. Sa Mystery Musika. Yes. Alright, let's welcome yung mga kasama natin papakilala ni Brother Jay mamaya. Of course, panig sa kabila. Magandang gabi po, Madam Wednesday. Good evening. Kumusta na po? Tahimik ako, delikado si Wednesday pag magalit eh. Mabuti po. Marami na bang napatumbang mga poste sa labas? Pag mainit po ang ulo. Pag mainit ang ulo. Maganda. Di ba ganun si Wednesday? Kapag nagagalit, lahat nagtatalsikan, nagtutumbahan. Laging mainit ulo ni Wednesday, di ba? Di gawin natin siyang Thursday. Oo. Para di mainit ang ulo. Pero syempre, sino katabi mo ngayon Wednesday? Yes, ito po si Thursday na dyan. Thursday? 2 weeks pa lang. Ito, sister ko, si Jobel. Magandang gabi po, ma'am. Good evening po. Anong karakter po yan, ma'am? Ako
Ako po si Jigsaw ngayong gabi. Do you want to play? Live or die? Ayaw kong maglaro. Nasaan na yung yung lagari? Hindi po lagari, ang dala po namin. Yabi lang. Yabe po. Diyos mo, nagiging comedy na tayo dito. Sino yung may liabi sa ulo? Nandiyan pala yung yabe ko. Liabi mo! Kapatid po ni Wednesday at ni Jigsaw. Si Liabi Girl. Liabi Girl. Michelle po. Magandang gabi sa'yo, Liabi Girl. Ayan. Naku, talaga naman no. At yung katabi mo, Madam Jigsaw? Katabi ko po ay si pinsan po namin, si Sarah. Magandang gabi po, ma'am. Yes po. Kumusta na po kayo? Okay naman. Actually, wala akong identity ngayon. Pwedeng Dracula, pwedeng Red Riding Hood. Okay lang yan. Ganun naman talaga pag nasa kabila na wala ng identity. Wala ng identity. Oo. Yung iba hindi nga alam ang pangalan. Wala ko mananakot tayo. Mananakot tayo. Pagpapakilala wala, ubos ang oras. Sino yung puro tahi yung bibig? Hindi po nakakasalita yan. Hindi makapagsalita yung tahi yung bibig. Galing. Ayan. Yung nasa likod mo, Wednesday, sino yan? Yes, ito po ang aking... Bakit Ito po ang aking mother. Ito po si Mar. Nasaan na po yung walis? Naiwan yung walis. Mangkukulam. Naiwan yung walis. Panghalo lang ang dala. Haluin lang po. Panghalo yung dala. Okay. Sa likod ni Brother Michael, nasaan na yung galyon, Brother Johnny? Yes. Where's your galleon? My galleon? Yeah, your I galleon. left it in Manila Bay. Manila Bay? Yeah. Oh my God. Manila... I forgot the place, really. Right. Ano yung hawak mo? Oh, yeah. You want some? Mamaya na. Baka bigla ako matumba dito. I call this almost rum. All right. Yeah, welcome back, brother. Sino yung katabing brother? Si Castiel. Castiel, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Kuya Ray. Parang Phantom of the Opera, no? Opo. Dapat ganito. Magandang gabi. Di ba gumaganyan yan? Di ba? Alright, sa likod ni Brother Jay, magandang gabi sa'yo, Brad. Yun, kasama ko si... Wag mong aalisin yan at magkakabuking tayo. Hello po, magandang gabi po. Boses pa rin, booking na eh. Wala po sa Scary Movie po. Si Brother Elias. Welcome back, Brother Elias. Kumusta ka na? Good evening po sa lahat. Ayan. Mula sa Scary Movie po. Oo nga, you want to scare us. Si Madam sa tabi. Ito yung pinakamaganda dito ngayon. Siya po yung tatakutin. Siya ang tatakutin. Siya nga habulin natin. Yes. Payag naman po. Payag naman siya. Ayan. Si Ma'am, sino po sila? Yuki. Makita ka dito. Kakambal mo to Siya si Saturday. Siya si Saturday. Ito si Wednesday. Gandang gabi po. Ayun. Saturday, gabi ng misteryo. Ayun. Oo nga, tama-tama. Brother CJ, kumusta ka na? Ayan. Ba't nakapaaka lang ngayon? Hello. Hello po, magandang gabi po. Ako po yung isang mabait na engkanto. Father, hindi po ako nandito para makipag-away. Sige. Don't worry. And now, sa ating Zoom, mga kaibigan, syempre naman, ang nasa Enchanted Kingdom, sorry, nasa isang lugar sa somewhere in the Philippines and beyond.
Si Dr. Joe. Ha? Nawalan ba ng signal? I-try natin. Ayan. Ito na. Ma'am Joe. How are you, ma'am? Magandang gabi. Ayun. Magandang gabi. Yun na ako. Parang... Nuno na. Oh, ma'am. Ano? Ay, yes. Ano po nangyari sa inyo? May sakit. Hindi kasi kanina nakalambitin si ma'am sa Balete Drive. Balete Drive. Sa Balete Drive. Ma'am, kumusta na po kayo? Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po sa lahat. Yun na. Ako po yung Angel of Death kung naririnig po ako ninyo. Ayan na. Salamat, Ma'am Jo. Now, mga kaibigan, ano lang po, we can share our experiences during this program sa ating discussion. Siguro, alamin muna natin ang ano ba ang ating karanasan sa mga gumagala ngayon, lalo na ngayong kapiyastahan ng mga patay. Ano ang inyong ginagawa kapag kayo naka-encounter ng mga multo sa paligid? Ayan. Unahin natin si Madam Maleficent. Ma'am. Hello po, good evening po ulit. Pero ba nasa panirarya ka? Nakaka-encounter ba kayo doon? Meron din po talaga. Oo, talaga. Pero siguro po, kasi as embalmer po, hindi ko talaga siya pinansin or pinapansin. Kasi nga po, ayoko naman pong magkaroon ng takot. Kasi yun yung trabaho ko eh. Kumbaga, pagka natakot ako, parang hindi ako makakapag-work ng maayos. Ganun po. Oh. Pero nakakaramdam din po talaga. Dinidisregard lang. Hindi ko talaga ine-entertain. So, hindi mo pinapansin. Kasi hindi ka makapagtrabaho nga kapag hindi ka makapag-make up ng mga bangkay. Pag may nanonood sa'yo, paano ka naman makakapagtrabaho? Ano? Buti hindi nagre-reklamo yung mga bangkay kapag naistorbo ka. Sa tingin ko naman po hindi. Kasi hindi naman po, ginagawa naman po talaga namin with sacredness yung duty namin. Yes. Tama yun. Si Brother Michael, ano yung kakilakilabon na experience mo while doing your job as an embalmer? Yung nakakakilabot na naranasan ko nung nagtatrabaho ako bilang embalsamador. Tutusin ito yung bago pa lang ako eh. Siguro ito yung way nila para i-welcome ako sa place nila. Pero kasi tulad nga ng sinabi ni Bea, yung mga nararanasan niya na di ko rin masabi kung talaga bang yun ba ay pagpaparamdam. Pero siguro kasi napaka misteryoso mga nangyayari tulad ng may nalalaglag na gamit. Oo, talaga. May nalalaglag so, na gamit. So, na-experience yun, yung mga may gumagalaw na gamit sa paligid? As much as I can say, yes po. Pero hindi ko po kasi talaga dinidibdib eh. Kasi tulad nga sa trabaho, ayoko naman din kasi na nade-distract ako. Lalo na pagka meron akong pasyente na ginagawa. May time ba na parang gusto mo nang bawiin yung profession mo? Gusto mo na lang mag-iba ng trabaho? Naman ng ating Panginoon eh, wala naman po. Hindi naman po ako dumating sa punto na tumalikod at iwanan ng trabaho. Kung tutusin, mas lalo ko pang ginawa ko silang inspirasyon sa kabilang banda. Kasi unang-una, pinasok ko tong trabaho to. So, kailangan kong harapin ito hanggang matapos. Dahil unang-una, ako lang din naman ang makakagawa nito. Kung magpaparamdam man sila sa akin at magpapadistract ako, kawawa naman yung pasyente ko kung magpapadala ako sa mga paramdam nila. Tama. Pero lisensyado itong mga embalmer, no? Lisensyado po. So talagang professionalized. Di tulad dati na tinuturo lang ng salinlahi sa pamilya. Ngayon talagang professionalism na yan. Yes po. Ayan. Salamat po, Brother Mike. Sa hanay ni Madam Jigsaw, Madam, nakakita ka na ba ng Miu Miu? Sa pagkakaalala ko,
nung bata ako. Pero hindi po siya talaga So, hindi ka mumu. na bata ngayon? Hindi na. Sa height lang yung bata. Ayun. So, hindi talaga siya multo. At ano siya, through parang panaginip naman siya. So, nung dun sa bahay kasi namin, meron dong puno na tinanggal. Tapos, yung pinakailalim niya, makikita mo talaga sobrang lalim nung hindi mo makikita yung lupa. Parang asin bakante lang siya. So, sa pagkakatanda ko napaginipan ko siya at meron palang mga nakatira doon na parang diwata or duwende. Hindi ko sure kung ano talaga silang entity. Pero dalawa silang grupo, isang mga nakaputi at isang mga nakaitim. So, silang dalawang grupo talagang hinihikayat ako na sumama sa kanila. Mamimili daw ako kung sa puti o sa itim. Hindi siya sa pula. Anong pinili mo? Wala po akong pinili. Sa pula o puti? Hindi, sa itim, sa itim, sa pula, sa puti. Wala po akong pinili. Okay. At ang naaalala ko lang nun takot na takot ako pagka gising ko sa panaginip na yun. Okay. So, yun nga lang po pagkatapos nun parang nabanggit na baka meron din akong special na third eye or ngunit pinasara na lang din po yun nung bata din ako. Ang tanong ko, may sasara nga ba ang ikatlong mata na spiritual eye? I don't think so. Hindi ko rin sure. Maaaring nasusuppress lang yung ating third eye mechanism sa ating spiritual aspect. Salamat. So, after that, wala na, hindi na nasundan? Wala na. Meron lang parang mga shadows paminsan po, pero hindi na sila ganun ka-clear, hindi na vivid lahat. Hindi ka naman nakipaghatakan? Ay, hindi. Hindi? Hindi po. Gusto ko malaman dito kung may mga nakipaghatakan dito sa kabila. Si Ma'am Sara. Yes po. Ano yung experience mo sa mga... Actually, madami. Madami talaga. Yung pinaka. Ganun din, nag-start din ako sa panaginip. Yung sinasabi niyang puno, kasi we live in the same compound. Okay. Napanaginipan ko rin yun, pero yung puno na yun, may pinatay doon na nurse siya. Kasi habang nananaginip ako, nagkipag-usap siya sa akin. Ang sabi niya, pinatay daw siya doon nung panahon ng gera, nung mga Japanese war. Talaga? World War II. Then, yun, ang sabi sa kanya, magbabantay daw siya doon sa puno na yun. Talagang ginawa siyang taga-bantay doon. So, nung bata pa ako, ng mga elementary, nakakapanaginip na ako ng ganyan. Hanggang sa, nakakita rin ako ng unyango ba kung tawagan, yung nagdo-double. Oo, ganun. Yun ang gagaya. Ganun. Gaya-gaya putumaya. Yes, nakakita rin ako ng mga ganun. Actually, mga facial expression nila, blanco lang, akala mo, yun na yung kasama mo, iba pala. Tapos, yun, maraming experiences. Meron din, minsan, galing kami ng factory, pauwi kami, may mga sasabay na worker, then nung bababa na sila, sabi ko, asan yung isang naka-green? Then nagkatinginan sila sa akin, wala naman pala naka-green. Ganon. Then recently lang to sa bagong office na nilipatan ko, may batang dumaan sa harap ko na lalaki. Batang multo? Batang multo siya. Tapos nung kinuwento ko sa mga katrabaho ko doon, nagulat sila paano ko daw nalaman. So, syempre dumaan, kaya nalaman ko. Dumaan lang, pero wala namang ibang wala naman. Yung mga ganong instance yun. So, after that, nagkasunod-sunod ang mga nakikita mo? Hindi ko masabing sunod-sunod pero occasionally talaga nakakakita ako. Ganun. So, parang sanay ka na? Sanay na. Pero parang, pag nakakita mo sila, silhouette o parang physical lang image? May silhouette, then meron din physical din talaga. Pero pag sa panaginip kasi mas nakakausap ko sila sa panaginip. May interaction. Ayun. Hindi ka naman natakot? Noong una, natatakot. Pero ngayon, hindi na Parang talagang matatanggap mo na nandyan din talaga sila sa paligid natin. Ganyan. Mamaya ating alamin sa kanila kung paano nila, magiging advice nila sa mga tao kapag nakita nga ng ganito, ng mga gumagalang kaluluwa.
Marami na nakapila sa akin. Sa kabila naman, Brother Jay, kumusta ka na? So far, sa ganitong panahon ng undas, ano naman ang ginagawa mo? Do you offer prayers sa mga sumakabilang buhay ng mga mahal mo sa buhay? Yes, apo, ginagawa natin yan. Sinusunod pa rin natin yung tradisyon ng ating mga ancestors. Yung paglagay ng kandila sa harap. Pagbigay ng respeto yung sa mga yumao at mga mahal natin sa buhay. So, wala naman yung nangungulit sa iyo na hindi mo kamag-anak? Ay, lagi eh. Madami naman yan eh. Mga nangungulit eh, di ba? Opo, lagi naman sila eh. So, since sanay naman na, nag-act like normal na lang din ako. Oh. Pero may time ba na talagang nagalit ka sa kanila? Nung nasa Korea ako noon, kasi sabi mo nga hatakan yun, nagkahatakan talaga. Hinahatak ako. Tapos nagpray ako noon na sana di na ulit mangyari yun. At nagpray ako ng mga Latin, and then ayun na, di na ulit. Ayan. Salamat, Brother Jay. Gusto ko lang kausapin din si Brother Elias dito. Ikaw nasa frontline ka ng spiritual warfare, ano? May mga time ba yung mga pasyente mo, yung humingi ng tulong sa iyo, talagang demonic na yung possession? Lapit ka lang dito, Brother. Kailan lang, Bro Ray, yung namit ko na bata. Sinabi ng guide ko tong batang to, yung nakasapi sa kanya, batang demonyo. Ang ginawa ko, tinanong ko, pero alam ko kasi, bago ko pa siya hawakan, sabi ko, hindi ka naiyak, hindi siya naiyak, hindi siya marunong lumuha. Tapos galit siya eh. Sabi ko, alam mo yung nakasanib sa'yo, batang demonyo. Mahilig siya kasi sa dilim, kasi alas 12, nasa labas pa yung bata. Okay. Ang nangyari, tinanong ko, pinapalo nyo, nababali daw yung mga pinapalo, pero hindi nasasaktan. Tapos nung dinikit ko yung St. Benedict dito sa kamay niya, umiyak. Sabi ko, hindi yan naiyak, di ba? Sabi niya, opo. Yun ang pero ang pinaka-worst yung kinukwento kanina tungkol sa multo. Nakakita po ako ng aswang eh. Aswang? Opo. Alam mo, sa totoo lang yung aswang na yan, na matagal ko na rin gustong patunayan kung totoo, hindi ano. Although may mga tao na talagang meron silang first hand. Kasi nung bata pa po, meron pong buntis dun sa amin. Ako po yung magbabantay. Yung pinaka-grills ng salamin, yung kuko niya, nakita ko yung kuko, nakalitaw na ganun yung kuko. Kuko ng aswang? Opo, yung kulay black ng kuko. Tapos yung sinilip ko, kasi bata pa ako nun eh, yung mata kulay pula. Tapos sabi ko talagang ano yun, aswang yun. Kasi yung kuko niya, ang haba. Gaano kahaba yung kuko? Hindi ko, parang ganyan. Mahaba. O ganyan? Hindi, ganyan lang. Lumitaw yung gano'n, gumanon siya eh. Pagkatapos, following day naman, yung tunog ng plastic. Okay. Tunog ng plastic. Sabi ko, parang kalahating katawan yun eh. Tapos ginawa ko, gusto ko siyang So naririnig mo yung naiwan na kalahating katawan, tumutunog yung mga bituka niya, gano'n ba? Yung plastic yung ginagano, yung pakpak yun eh. Yung pakpak. Akala ko yung kumukulo yung ano yun. Yung pakpak po, tapos ang ginawa ko, sinilip ko. Sinilip ko. Yung itsura pala na hindi talaga clear. Okay. Yung parang ano lang, parang nagising ka, hindi, pero kita mo yung matandang babae siya. Natakot ako kasi sabi ko baka makita niya ako, sinilip ko doon sa bintana. Yun yung first na encounter ko makakita ng ganun. So, talagang kitang-kita mo. Kitang-kita ko yung itsura. Alam ko tumingin pa. Ginawa ko, sinarado ko nung, ang liit-liit lang ng siwang ko, alam niya. Alam niya nang nakatingin. Malakas ang pakiramdam. Oo, tapos tinignan ko ulit, nawala na. Ang bilis. Yun yung hindi ko makakalimutan experience. So, mamaya tatanungin kita, anong dapat na gawin pag nakita ng ganito, no? Let's say aswang, o ano ang dapat na first response natin kung sakasakali. Salamat, Brother Elias. Ayan, si Brother Castiel. Brother Castiel, kumusta ka na? Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. First time mo to sa programa, no?
Apo, first time ko po dito. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers at listeners po natin. No, kumusta ka na? Anong meron ka bang first encounter sa mga beings sa kabila? Meron po. Usually sa hospitals at saka sa mga simbahan po. Kasi doon po sila majority. Itong mga kaluluwa itong nakikita mo? Mga kaluluwa, pero may times na demons. Ha? Opo. Paano mo na-differentiate yung mga ghosts sa demons? Yung naturo po sa akin ng late teacher ko po, si Sir Clyde. Oy, si Clyde. Opo. Oh. Tinuro niya na madidistinct mo naman siya at makikita mo na hindi yan tao, demon yan. Kasi they try to imitate humans, mga spirits, pero maaamoy mo din sa kanila eh. Anong amoy? Usually sulfur or depende rin sa ranking. Amoy asupre. Opo. Parang yun yung amoy na ibinubuga ng bulkan. Opo. Oo. Sulfur. Pero usually yung mga, depende na rin sa ranko ng demon po eh. Oh. Opo. So sandali, kapag naka-encounter ka ng demons, anong ginagawa mo? Nako po, kinakaibigan ko po eh. Kinakaibigan mo? Opo. Tapos bakit? Paano natin anong purpose nung bakit kailangan kaibigan? Kasi it's a simple of coexistence and knowing the infernals po. Kasi yun yung linya ko po as a student of Clyde na demonologist and necromancer po. Oo. So, more on bumubuhay ka ba ng patay? Naku po, gusto ko matutunan eh. To communicate with the dead. So, yun yung napasa niya sa akin po. Oo. So, yung ano po, sa demons po, usually, wala sila talagang pake sa mundane na tao unless gifted ka. Yun yung usually na-possess, doon lumalabas yung infestation, manifestation, oppression. Sandali, before na pumasok ka rito sa demonology and communication with these beings, consider na sila ay nasa dark side. Opo. Hindi ka ba nagdalawang isip na baka biglang ma-hostage ang iyong kaluluwa sa kabila? Nag-isip, pero ano na rin eh, it's a calling na rin. Doon yung damdamin ko po eh, doon talaga po, sa infernal, sa patay. Pero it doesn't mean na parang you consider doing this na nasa dark side ka na. Noon pa man, nandun na yung calling eh. So, naging sacristan po ako na matagal, halos 10 years. So, nagsimula ako sa light. Doon talaga yung hatak sa baba. Ayaw mo sa taas? Mas gusto ko sa baba. Yun yung mas madaling puntahan, yung baba. Opo, maraming doon. May ticket na doon. Party na. Pero alam mo, sa totoo lang, in practice of spirituality, lahat naman mag-evolve from sa baba, pwede ka pa rin mag-evolve to ascend. Yes po. Oo, di ba? So, marahil yung talagang calling mo na you have to be there. Then after that, you will be ascended then. On the way na po. Ayan, alright. Salamat, Brother Castiel. Actually, pangalan niya Castiel, medyo rin. Sa kabila yun. Ayan. Alright, si Brother CJ, welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na? Hello po sir, magandang gabi po sa lahat. Ano naman ang latest na na-encounter mo ngayon? Actually, yung mga nakakatakot or creepy experience ko po is mostly sa sa ceremony. Meron lang kaming may healing ceremony kami noon sa May Laguna. Resort siya, and then after noon nag-CR ako, then biglang bumubukas yung gripo, ganon, then tas may bata, ganon, binubuksan, pinapatay ko, tas bubuksan niya ulit. Kasi yun, nakulitan po ako. So anong ginawa mo? Umalis na lang po ako. Umalis na lang? Opo. Bye-bye. Bahala ka na sa buhay. Opo. Tapos nag-pray na lang po kami sa doon sa bata. Pero actually nakikita kasi yung light mo kapag ganyang kinukulit ka eh. Para tayong parang walking bulb, bumbilya. So ganun, we can offer prayers. So nakita rin namin yun eh, tumatagos yung bata na yun. Tumatagos sa may CR. Pero hindi naman creepy yung mga multo pag nakikita natin eh. Hindi. May
pag na-add mo yung emotions nila, medyo nakakaawa. Kasi confused yung soul nila, yung spirit nila. Yes. So, paulit-ulit sila na nangyayari yun sa kanila. Kaya, so, parang loop lang, ano? Loop, kung nagpapakita. Then after that, kailangan mo lang kausapin to break the loop. Kailangan natin ipaalala na tapos na yung life nila. Ayun. May time pa nga na yun daw, yung may nagsabi pa nga sa akin, nakita niya yung multo, nagja-jogging. Meron din gano'n. Nagja-jogging. Yes, meron din. Nakasuot ng pang-jogging. Ha? Tapos sabi sa akin, Sir Ray, ganitong oras ba may nagja-jogging ba ganitong oras? Kasi gabi na yun eh. Tapos ang nakita niyo sa loob ng building. Normally mga nagja-jogging din sa labas, di ba? Ngayon, sabi ko naman sa kanya, malalaman mo naman yan kung multo o tao yan. Kasi tingin niya sa mga multo, parang tao rin. Klarong-klaro, may kulay pa nga eh. Pag tumagos sa mga dingding, yun. Biglang tumagos. Nag-jogging pa to. Ayun. So, ayun, multo na yun. Ayan, si Ma'am Jo. Ma'am Jo, muli magandang gabi po sa inyo. Samot-sari mga experiences po ang inyong Magandang gabi po. Opo, especially sa mga ligaw. Naririnig po ako. Yes, ma'am. Loud and clear, ma'am. Ano po may advice po ninyo during this period? Kanina kasi, kanina kasi nandun ako sa ilalim ng balete. Ng 4 na kaluluwa, kaya naubos yung kuryente signal. Kaya bumalik po ako sa room para magkaroon ng signal. Opo. So far, ma'am, ano pong inyong advice? Ang ating pong paalala sa mga ating pong ma-advise sa mga nakaka-experience po, kung mga kaluluwa po ito, ay agad-agad po natin sila na babasbasan, hihiling sa Panginoon na sila ay dalhin sa liwanag ng kapayapaan para po umangat ang liwanag po nila. Kapag ang namatay ngayon po, dahil may marami pong sige po, ma'am. Lalo na po yung mga namatay na wala po sa panahon. Yung mga aksidente po, nandyan lang sila, naiwanan po yung ethereal energy nila, hindi nila alam na wala na po silang katawan. At yung mga pinapatay din. At yung mga hindi po inaasahan na mag-transit, yung po ang ating mga tutulungan para alamin nila na sila ay wala ng katawan at sila ay bumalik na sa light form po. At ngayon, dahil marami nakapaligid sa inyo pong mga kaluluwa ngayon, ay hinihiling po natin at sa iba't ibang lugar pa ng mundo, hinihiling po natin ang pagbasbas ng ating pong creator ng light of peace, love, harmony, forgiveness, and happiness po sa lahat ng mga kaluluwang ito. So be it done. Amen. Ayan. Salamat po, Ma'am Jo. Ma'am, may tanong lang po. Kapag ang isang namatay po ay very, bagay talagang matindi yung sinapit po niya habang siya'y buhay, depression, puro negative ang naisip, and most probably baka mahatak sa ilalim. Ano ang ginagawa po natin para kahit paano may angat po siya mula sa kailaliman na dimension? Ito po ay tungkulin po ng mga naiwan. Kaya tayo po ng mga light workers, malaki ang ating tulong dahil yung mga namatay po na naghirap ang katawan nila, may sakit o kaya na aksidente, nakatay, yun po ay kailangan pong alisin ang memoryang ng pagkapatay nila. Para po yung soul program ay mawala at hindi na mauulit sa mga pamilya po nila. Dahil halimbawa namatay sa hirap ng sakit na cancer, yun po ay yung entity ng cancer na yun lilipat uli sa para po. Yes, ma'am. Yan, nawawala si Ma'am Jo. Ayan, sige ma'am, go ahead po. Signal po kayo ng mga kaluluwa. Opo. Sumisingit po, ma'am. Internet ko.
Awat lang kayo, awat lang. Nagsasalita si Ma'am Jo. Ayan. Sige ma'am, go ahead. Ano ang dapat na gawin pa? Ang dapat po natin gawin ay tulungan po yung kaluluwa na umangat sa liwanag para mawala na po yung mga naranasan nila, lalo na po sa kamatayan. At sila po iangat doon sa pagmamahal ng Panginoon. Yun ang tulong natin na gagawin. At sana po ang ating pagtulong sa patay hindi lamang November sa isang taon. Ito po ay ginagawa ng mga pamilya araw-araw. Kaya. Salamat, Ma'am Jo. Tapawala-wala po kayo, ma'am. Salamat po. Alright, so Miss Wednesday. Wednesday tuloy, no? Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Ano ang may papayo mo kapag may mga ghost encounter tayo? Una sa lahat, no, bago tayo dumako dun sa ipapayo, gusto lang sabihin, para dun sa mga tao na natatakot sa mga multo, no, ang multo kasi, hindi naman porke nakita ni Brother J o ni Sister Kat, no, makikita ko din, no, may mga kanya-kanya din silang pinipili na gusto nilang frequency. Frequency na, hindi lang frequency, yung mismong gusto nilang pagpakitaan. Yung type kita. Yan. Type ko siya. Ganun, no? Kasi maaaring may energy ka na makaka-relate sa kanya. Okay. Kaya sa'yo nagpapakita. Para si Castiel, type niya yung mga type kita, mga ganun. Go ahead. Huwag niyo po ako matype. So ganun, no? May pinipili din kasi sila. Ngayon, kung kayo yung tipo ng tao na matatakotin, no? Ayaw nyo ng mga multo, ayaw nyo ng ganyan. Ang mapapayo ko is, pataasin nyo yung vibration nyo. Alright. Try to keep yourself happy as much as you can. Uminom ng tubig para yung electromagnetic energy ng katawan nyo is maintained properly. Bawasan ng sugar, matulog ng maayos, di ba? Ganun yon. Magdasal, have spiritual faith. So, para hindi rin kayo laging nilalapitan. Ngayon, kung nakakakita naman kayo, 'di ba? Ano yung mapapayo ko? Ang mapapayo ko, huwag matatakot. Kasi when you are afraid, yung energy level mo, yung energy field mo, yung aura mo, luminipis yan. Tapos, dahil natatakot ka, yes, hindi lang nade-drain, nakikisalamuha din sila dun sa energy field mo. So, may naiiwan din na debris sa aura mo. Kasi parang katulad lang din yan ng may katabi kang tao na sasagap mo yung ibang energy na galing sa kanya, nakaka-share ka rin ng energy sa kanya. So, ganun din sa multo. So, pag natatakot kayo, humihina kayo. So, dapat wag matakot. Tapos, ang dapat nyong gawin, kung kilala nyo yung itsura ng multo, for example, friend, relative, family, ipagdasal. Diba? Kumbaga, mag-time team na isipin nyo, ano ba yung bumabagabag sa kanya, ano ba ang tulong na maibibigay ko sa kanya. Ganon. Magpakita tayo ng empathy and sympathy, imbis na matakot tayo sa kanila. Ayan. Mukhang may gusto sabihin yung hawak mo. Magandang gabi po. Ako po si Mr. Scully. Ito po ang bagong friend ko na bigay po ni Brother Jacobs. Okay, mate. Kanina pa gusto magsalita eh. Yes, madaldal nga po siya. Madaldal, yeah. Naririnig niyo po ba lahat ng gusto niya sabihin? Parang may diferensya po yung pangalan. Bali yata yung nag-embalsa mo. Di na ayos. Sinasama lang natin ang katatawanan. Pero Brother Jay, anything na pwede mong i-advise about this ghost encounters? Sa mga nakakaranas sa mga ghost encounters, yun nga, lagi natin sinasabi na huwag matatakot. Kasi bakit natin sila nakikita? Kasi may rason. No? Bakit sila nagpapakita sa atin? At pangalawa, ito yung tinatawag natin, nagre-resonate yung energy natin sa kanila. Either pwede silang nakikita kasi nililiwanag mo no? Alright. So pwedeng makabigay tayo ng tulong sa kanila, or pwedeng mayroon silang gustong sabihin o ipasabi. Ikaw yung nagiging way para ma-receive mo yung kanilang mensahe. No? So karamihan minsan sa meditation, naka-emptiness ka, bigla may papasok na message, so tulungan mo ako. May mga ganun ba? So mag-share tayo alay tayo ng candle, and then panalangin para din sa kanila. Ayan.
Brother Jacus, what's your advice about these people who experience and has ghost encounters? Well, I had one cryptid encounter that was in Mindoro. I was in the beach house, and the cryptid was actually aswang. Aswang din? Animagus. Oh! Aswang. Oh! And I was talking to him as in human form. Oh. And no, I didn't have an idea first, but I noticed he cannot look at me straight in the eye. He keeps on looking at the ground. Alright. But so nakayuko siya ngayon? Yes, but he can only look at me at a glance, and then will quickly look at the ground. But I didn't know he was actually targeting my assistant right there in the beach house, and she got victimized in the way that it was actually a psychic vampirism. Akala ko tatanong ko sana paano na usog in Tagalog. Usog. So what I did was to conjure a potion, and then also put a ring of a shield and the magic circle around the house and lot. And then after the oration, she went back to normal after 15 minutes. And right after then, the aswang or the animagus never returned back. And we heard that he transferred to another island. Oh, umalis? Yeah. Nag-evacuate? Mm-hmm. So, hindi na kaya ng ginawa mo? I think so. Nag-light shield eh. Oo. And yun. Alright. Salamat. Another advice, halimbawa, in the case of other entities, if you're being approached by those things, your fear, like yes, go ahead. Like Wednesday said, if you have the fear, your vibration lowers and you turn dark in aura, and that is attractive to the spirits, ghosts, entities, and so you will experience them more. My experience is that I didn't actually have fear, so I can't see them because I'm not in that frequency. But I remember one time, I think that was year 2015. We only have 6 minutes to go. Okay. Savvy? Okay. I was working on some projects. Year 2015. And right in front of me, my door was open, and I was standing working on my work table. Yes. And all of a sudden, my dead uncle flashed right there on the door. I saw him. Like for a split second, he was smiling, and then he vanished. I recall na. So meaning talagang na siya nag-ascend na. Naalala ko lang ngayon. Because in our past episodes, kapag gano'n nagpapakita sila, lang naman, parang you acknowledge yung kanilang presence, and after that, bigla na lang silang nawawala. Yeah, vanished into thin air. I saw it right in front of me. So with that, parang magana sa loob mo na wala nang problema sa kanya. Yeah, he was laughing, smiling. Yes. Salamat, Brother Jay. Brother Jay as in Jacus. Yeah. Hi, matey. As in Johnny Depp. Thank you very much. Cheers. Cheers. Okay ka talaga. Si Madam Mar, ano pong experience po ninyo, ma'am? Naku, paigsin lang po natin. Make it tungkol naman sa aswang yun.
Mama na sa aswang. Nung araw pa yun, Oo, kapanahon na nabuntis ako kay Marie Chris. Sa Cebu, Astar. Doon, nilusob kami ng aswang. Nung time na yun, pauwi na kami. Kasi na-destino yung papa niya doon. Naiiwan ako lagi doon. Pasintabi po sa mga nakatutok ngayon ng mga aswang, ano po. Binabahagi lang po yung mga experience po. Yun. Madalas doon. Hindi ko akalain yung tinitirahan namin up and down sa baba. Mga tawag ito, parang dormitory ng mga estudyante. Yes. Tapos di ko akalain na yung kamag-anak ng nanay ko pala is pamilya pala na aswang. Yung compound na yun. Yung time na yun, pag tuwing gabi, yung katabi nung tinirahan namin parang kwarto lang, mga bodega. Tapos pagkagabi nagluluto ako doon, pagtingin ko doon, nakatingin yung lola. Nakasalamin, lagi nakasalamin ng itim, sa ganun. Tapos sinasabi niya sa akin, madalas, pag nagluluto ko, kasi madalas ang ulam namin, puro gisang sardinas. Ang bango-bango daw ng ulam namin. Ano daw, ginagawa ko. Tapos sinabi ko, bawang. Pag bawang, napaganon kagad. Napaganon. So, ayaw niyo ng bawang? Ayaw nila ng bawang pala. Tapos pagka minsan, paggabi na lumulusob sila, parang umakit sa taas, nahuhulog yung kamay nung gumaganon. Nag-i-scratch. Nag-i-scratch ang huhulog. Tapos, ganon. Yun yung mga experience ko. Baka yung panahon na yun, ng bahay, gawa pa sa pawid? Hindi naman. Siguro dahil mga kahoy, ganon. Kahoy? Tapos yung time na, in short na lang, mabilisan na lang. Sige po. Nung paalis na kami nung time na yun, dumating yung mother ko. Para sunduin kami. Nag-impake na kami noong time na yun. Nung handa sila ng pagkain. Ang bili na ng nanay ko at tatay ko sa amin, mag-asawa, pag pinakain kayo, kayong kakain, patakan nyo ng kalamansi. Kasi yung mga pagkain na inahain nila. Kasi basta daw na mapatakan mo, lalabas yung mga, halimbawa, may kinain silang bata. Lalabas yung mga daliri kasi yung ganun experience ng mga tapat ng lalabas ang mga daliri? Yung mga kinain. Sa pagkain? Kanina bata, kinain nila, niluto nila, lalabas kung ano yung mga inahin nila para maging part ka na rin ng aswang. So makikita mo. So parang naka-cloak o nakatago yung mga ibang mga ingredients. Na hindi mo alam. Tapos, so nawawala yung parang bulag ka, namumulat yung mata mo. So, yung nanay ko, nung time pinaghiwalay kami. Parang inantok kami. Siya, in-entertain naman ng isang anak doon daw, pinaghiwalay. Ayaw kami patulugin ng kasama, dalawa lang kami. Palibhasa, bata pa kami, wala pa masyadong. Sinara lang, pintuan lang nakasara. Nanay ko inabot ng nanay ko kasi merong sabahin na lang natin na talagang kakaiba din ng power niya. Noong time na yon, sabi sa amin, niyayaya na dumatulog, ayaw ng nanay ko, hindi, kasi alam niya may mangyayari. So, sama-sama kami doon sa isang kama na lang, bumaba na siya, siguro mag-alas 12 na, yung time na yon. Tapos nung time na yon, mga ilang oras lang, sabi ng nanay ko, wag kahit anong mangyari, wag kayong kikilos, wag kayong lalabas. Mamamatay tayo itong araw na to pag lumabas kayo, sabi na gano'n. Bawal lumabas. Bawal lumabas kasi mas malakas daw yun, dagsain ka ng doon. So yung bahay na nervous naman ako. Yung parang tinagpi-tagpi ko ng gano'n, malilit, nilagyan ko ng screen. Makikita mo siya parang ibon na gumaganon, sumisilip siya kung nasaan kami. Yung kama namin nasa pinakadulo, galit na siya kasi gusto niya nang kunin kasi malaki na yung siguro mga 7 months nito. Ginagawa niya, umakit siya sa bubong, tatakbo, gumaganon, para siyang magsasara na po ang programa natin. Kaya nga Tapos yung nangyari, nung pagdating ng araw, hindi niya nakuha kami. Na sabi nanay ko, huwag kayo nang lalabas pag may makita kayong sinulid, gupitin ninyo. Lalo nagwala. Lalo nagwala po yun. Hanggang sa dumating yung time na umaga na, hindi niya kami nakuha. Tapos yung sinulid na yun, yung pinakadila ng aswang. Pinakadila, matutusok yung pinakapusod mo, yung papasok yung dila. Tapos yung sabi ng nanay ko, sige, pagka mauna kayo, yung handa lang kayo ng bawang at saka sa katawan, sa ganun. Kasi dadakmain kami, ganun. So, dapat pala advice natin sa mga buntis, lalo sa mga kanayunan,
magbe-belt ng bawang. Lalagay ng bawang ngayon, tsaka merong gunting kami nakalabas ng time Baka na pwede yun. naman yung buong damit, puro bawang. Pwede din. Pwede din. Dik-dikin. Pero sandali, meron din ako narinig na parang naging immune na sila sa bawang. Parang baliwala na sa kanila ang bawang. Sa panahon siguro. I don't know, Brother Jacos, maybe you can share, talagang pangontra talaga yung bawang. Yes, not only bawang, sometimes ginger works. Tapos meron tinatawag na makabuhay. Makabuhay. Yung sa Ilonggo manunggal. It's a vine na humahaba. Ang tawag makabuhay. Meron yan sa Pasig Church. Yes. Meron pang isang technique to counteract yung mga aswang, lalo na pag may buntis. Ang ginagawa ay nagsusunog ng goma yung tire. Ayaw nila yung amoy ng nasusunog na tire. Ayaw na nakakasulasok na usok ng gulong. Pag nasusunog. Talaga. Yun, pero pati tao masusulasok din. Yeah, oo nga. Mamamatay din ng tao na. So, we have a choice na gagawa tayo ng potion na gawa sa manunggal o kaya sa garlic na nakahalo na sa tubig, so madaling i-spray sa mga places like doors, windows, and even ceilings, pwede rin sa rooftop. Yun. So yun mga kababayan, yung binabanggit po natin dito hindi po makatang isip kasi from a multo, ito physical na itong mga beings na to na. Si Castiel, maybe you can share how to counter itong ganitong attack from aswang. Usually po pag gusto niyo bawang talaga or ginger. Kasi rin yan sa energy mo Kailangan gumamit ka either cayenne pepper, ginger. Yung mga maanghang? Opo. Sili, yung siling labuyo. Pwede rin po. Pwede rin po. Or yung mga chili flakes. Yun po. By the way, singit ko lang po. Sige. If you want to learn po tungkol sa mga energies at sa mga paranormal tours, meron po kami sa House of Mist. House of Mist? Opo. Paranormal tours po. Alright. Pero pagdating sa aswang, dati binigyan po kami ng bote. May orasyon doon sa bote. Yung may langis. May langis. Kumukulo yan pag may aswang. Oo. May aswang. Talagang yan. Gabi-gabi. So, sa province namin sa Siquijor, meron talaga. Meron talaga sa Garapa. And usually, kwento na matatanda, tsaka nalaman ko kay Teacher Clyde, usually yung panganay ang ina-attack, kinukuha pag sa sinapupunan, yun talaga yung gusto ng aswang kasi mabango. Mas mabango yun doon sa ibang mga children. Yung panganay talaga. Firstborn. Yun yung usually gusto nila. Ayun. Salamat. Shout out House of Mist. Sa House of Mist yan, sina Brother Castiel. Alright, so wala na tayong oras. Ma'am Jo, ano po ang inyong may papayo? Ito, hindi po ito Hindi, pasintabi, ako, I believe na nag-exist pa rin itong mga beings na to sa paligid. Pero of course, yung iba naman, talagang hindi nila kagustuhan na ganun ang kanilang ginagawa. So, Ma'am Jo, ano yung may advice po natin, especially pag ganito may mga attack ng mga entities na ito? Balik po tayo, Ray. Ito ay ang pinaka-room na palaparin natin Opo. Mamahal, kayapaan, para po itong mga low frequencies na mararanasan natin, hindi natin itong mas po ang frequency natin. Yun lamang po ang ating gagawin. At kung meron po silang mga religions, kailangan po na meron silang trust doon sa kanilang bigger light, yung kanilang symbol of God. Dahil yung divine light at po lahat, yung hindi mainam. Yes. Salamat, Ma'am Jo. Baka merong activities ang Auhay ngayon, ngayong mga sumusunod na mga weekends or mga araw? Po lanes na free healing ang academy
Ni-invite po natin silang lahat. Nasa social media po namin yung registration forms. At pinasalamatan ko po itong compound ng Matabungkay Beach. Yun. Nandito po. Again, ayos ng aking creepy tura, si Gloren, at yung pong mga staff ng Matabungkay Beach. Maraming salamat po. At sa ating pong sponsor, the philanthropist na si Amor Maclang and Dr. Sasha po. Salamat. Salamat, Ma'am Jo. Alright, si Ma'am Kat, maybe you can invite our viewers tonight sa inyong ginagawa sa Spiritual Guide Philippines, and of course trabaho mo kayo ni Sir Michael. Hello po, invite lang po namin kayo na mag-stay tuned after po ng program na to para sa musika, misteryo. Yes. So, and follow nyo rin po ako sa Facebook, Kat Malaya. Ayan. Sir Michael, maybe you have something to say, invite our viewers, and of course, profession ninyo as embalmer, ano? Una sa lahat, thank you for having me here, Sir Ray. Welcome, sir. Masasabi ko lang, always prayers lang sa ating mga nandito. Bago ba ito, very quick ko lang question. Yes po. Bago ba mag-seremonya ng embalming, dapat may prayer? For me, sir, required eh. Required talaga yun? Para sa akin kasi... sa'yo yun, pero hindi naman talaga mandatory yun. Hindi ko masabi sa iba kung ginagawa nila. Pero kasi, syempre, for them, na makatawid sa kabila. So, naniniwala ko na I need to pray for them. Meron ba pagkakataon na kapag dadantay mo na yung panghiwa, biglang babangon? So, yung bangkay? Actually po, sa 13 years ko pong ginagawa to, wala pa naman po ako na-experience sa ganun. Maybe I have mga death rattles, may mga yung twitching, yung mga huling pitik, possible din. Pero pitik yung mga kamay? Yes, lalo na pagka nag-enjoy kami ng formalin. Pero mas madalas ang death rattles. Pero ano to, scientific to, no? Hindi to supernatural. Yes, meron pong explanation behind the occurrence po. So yung gumaganon sila. So nagbo-burp? Yes. Nagbo-burp din yung patay? Ha? Yes. Lalo na pagka nagre-relieve kami ng rigor mortis sa neck. So it is possible talaga na mag-death rattle sila. So yung natitirang hangin sa lungs nila na ilalabas. So syempre dadaan. So scientific pa rin yun? Scientific. Ay, salamat. So hindi siya supernatural? Hindi naman. Sa experience ko parang hindi naman. Pero may isa pang tanong dito, lalo sa mga sa mga lamayan. Kaya raw binabantayan yung mga bangkay na nakaburol. Kasi baka raw masalisihan ng aswang. Totoo ba yun? Baka may makasalisihan? Sir Ray, actually, sa tagal ko din dito, parang hindi pa naman ako, ewan ko kung wala pa naman ako na-experience na parang kunin ng aswang or gano'n. So far, wala naman. Dinadamayan nila siguro just for the respect or tradition talaga na kailangan nating gawin yun as Filipino, culture natin. Ayan. Salamat, Brother Michael. Thank you so much. Salamat po sa inyo. Saan pangyayari ba kayo? Okay ba sa other? Okay lang. Not to disclose. Hindi na. It's one of the prestigious funeral. Yes. Salamat, Brother Michael. Alright, kay Madam Jigsaw, anything, baka meron kang, what's your profession? Ano yung, please invite to our viewers. Yes, masasabi ko lang talaga pag pinangunahan ka kasi ng takot, lalo kang lalapitan. So, wag mo na lang pahalata. Wag na pahalata, na natatakot. Tapos pray ka na lang din, ganun lang. So anong ginagawa mo as sa profession mo? I'm a banker po. Bangkera pala to. Wag na po nating sabihin ko ano. Alright. So what do you do? May ano ka rin, you do some workouts or what? Yes, meron po akong fitness page. Follow niyo po ako, jbell.fit. Ayan. Si Madam Sarah. So, ayun. So,
ngayon nga tungkol sa mga kababalaghan, lalo na pag naka-experience tayo ng mga ano advice? Multo sa mga yumao nating kapamilya, pag-pray lang natin sila. Kahit hindi natin kapamilya, pagdasal din natin sila. Tama. So, yung pwede na siya magsalita. Nabuksan na yung tahi sa bibig. Magandang gabi sa iyo, sir. Please invite. Baka meron kang may mga friends ka dyan na pwede mo i-shout out. Wala po. Ayan. Salamat. Si Madam Liape. Oo. Please. Salamat. Wala naman po. Pero for ano nga po is usually wag po tayong pangunahan lagi ng fear. Unang-una po yan. And then always pray. Lakasan lagi yung faith. And always protect yourself from negative energies around us. Saang auto shop ka raw daw? Pwede mapuntahan. Diyan lang po, boss, na nasagasaan lang po. Ano, auto shop ba yan? Plumbing services? Joke lang. Salamat po. Mahulugan ng liabe. Si Madam Mar, anong ma-advise mo? Very short advice. 15 seconds. Paki-on po yung mikropono. Advice ko. 1, 2, 3. Maano na lang kayo, sabihin pa, tungkol sa mga aswang, huwag matakot. Pangalawa, kung meron kang nagpaparamdam mo na tinatakot ka, minsan sa akin kasi, pag natakot ako, ang ina naman wag mo ako. Minumura ko. Sorry po. Erase. Ganun po yun. Minumura ko siya. Wag mo ako takutin. Ako natatakot sa iyo. Ayun lang, ganun lang. So, titigil. Yun experience ko. Lambot yan sungay ni Maleficent. Salamat. Nangayanig ako doon. Madam Wednesday, any advice? Ma'am, ang camera, Brother Jacos, yan. Ako ang mapapayo ko, para sa akin, respetuhin natin yung mundo ng hindi lang physical. Yes. So, meron mga kaluluwa, may mga unseen. Yung iba patay, yung iba buhay, pero hindi natin nakikita. Pero galangin po natin lahat. Bawat isa, kailangan magkaroon ng respeto. So, mag-coexist, yes. Magkaroon ng understanding na lahat tayo sama-sama. Kailangan lahat tayo mag-ascend. Hindi lang yung mga tao, pati din yung mga engkanto, mga nasa spirit world na hindi natin nakikita ng mga sentient beings. Pati yung mga nasa ilalim. Yes, oo. Kaya lang kasi mahirap talaga umakyat ng hagdan workout talaga kasi. Kaya mahirap umakyat. Pero yon, paggalang po at pagmamahal sa lahat. Yes. Respeto yan. Pagmamahal. Salamat. Saan ka daw pwede matunghayan sa yung mga ginagawa? Yes, ako po ay isang animal communicator. So, nagipag-usap ako sa mga animals. Kung meron kayong problema sa animals nyo na may mga weird behavior, please come visit my page, facebook.com, The Voiceless Whispers. Ayan, salamat, Madam Wednesday Marie Chris. Ayan. Alright, Brother Jay, sanang activity ngayon ng Spiritual Guide Philippines? So, we have next ceremony on November 22. 23, November 22, Saturday. Yeah, Saturday. But tentative pa siya. But yun nga, may upcoming ceremony. Pero yun, sa mga gusto mag-join, message lang po kayo. Sa IOAS kayo, no? No, Spiritual Guide Philippines. Alright, salamat, Brother Jay. CJ, salamat din sa iyo, ha? Maraming salamat. Hindi ka pa naman naalis magkakantahan pa tayo mamaya. Maraming salamat din po at sa mga gusto pong magpa-heal or magpa-house cleansing is message nyo lang po yung Spiritual Guide Philippines or ako po, CJ or si Master J po. Alright, salamat. Brother Elias, kumusta ka na? Masyado kang in demand ngayon Hello po, maganda. Pati kay Mayor Deo Macalma, na-interview ka Opo, salamat po sa lahat po. Ang masasabi ko po tungkol dun sa sinabi ni Mrs. Marie Chris, tama po yun. Hindi po lahat nakararamdam, hindi po lahat nakakakita. Yes. Pero kapag meron po tayong mga ganong experience, bukod sa hindi tayo natatakot, may dahilan po kung bakit sila lumalapit. Siguro, yun ang dapat nating maintindihan. Ayan, salamat. Brother Elias. Pakipollow na lang po sa aking pong FB. Elias Pascasio po. Ayan. Elias, hindi alias. Elias Pascasio.
Brother Castiel, again, please invite. Yes, meron po akong Facebook page, Castiel Tarot and Mystic for tarot reading. So you do the tarot reading, no? Opo, na ano ko rin po, personally trained by Sir Clyde. Ayan, salamat. Tarot reading, oracle, tapos shadow reading, Castiel Tarot and Mystic po. Ayan, salamat. Thank you so much sa lahat. Okay na ba? Ikaw, Brother Jacos, okay ka na, ha? Wala na ako utang sa'yo, ha? Yon, salamat po sa mga tumutok po sa ating Gabi ng Misteryo. Sa ilang saglit mga kaibigan ng programang huwag kayong alis, ha? See you all sa susunod. Ang programang Misteryo Musika, Pilipinas ang oras, alas 11:16 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Encounters, mga sightings ito. Ito ba'y palatandaan na talagang malapit na? Mga experience, o meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels. Beyond human comprehension. Propulsion system. Gabi ng Misteryo.